Girl Talk. This is still your host, Andrea Patenia Matthew, and I am super duper excited for this episode. If you may have noticed, we are not in our usual set at My TV Cebu studio, nor this isn't a virtual background. We are actually here physically at the tattoo studio of one of Cebu's most sought after tattoo artists and really multi-awarded. It is an honor to have her in the show to talk about her life and her career, and it's my honor to welcome Miss Ann Savage. Hello. Hi. Thank you for having me, Andy. Daghan kayong salamat for accepting our invitation to be a part of Girl Talks episode for today. How are Truly you? an honor din. I'm Kamusta? fine. Ikaw, kamusta? I've heard nga you are just opening the studio now after the MECQ break. Yes, almost 2 months closed ang studio. Oo ba? Yeah, so today is our opening day supposedly, but because of Congratulations! Thank you. But let this serve as an announcement to everyone. Nga open na balik. Yes, ang yes, Savage we are Tattoo Studio. back. Yes, back in business. back in business. Kamusta? How did you cope during those past 2 months nga close atong studio? Actually, having I mean tattooing as bread and butter sa amo ang life for the past 10 years. For the first time nga nag-close. I mean, nag-close man sad ni for Last 7 year. months last year. But this time around mura ganig because naghinahinay pa mi og pang cope up sa bills before katong 7 months mi close, and then is ni close na pud, so medyo lisod, struggling gyud. I think most of us are struggling financially, but health wise maura gyud amo ang kanang priority karon to be healthy mentally, not just physically but mentally and emotionally. So mao sana among focus karon, so including our tattoo artists or staffs. So mao gyud among giingon nila nga ang kwarta makit-an ra na, so ato lang sa i-embrace ang moment nga for 2 months mag-relax lang sa ta. But of course lisod gyud, lisod. Sige lang. Ingon pa nila, importante buhi gyapon. Oo, yes. Health is wealth namang good these days. So as long as we are physically, mentally healthy, mahalag, medyo lisod-lisod gamay financially, but laban nagyapon. Laban lang yan, laban. And can you walk us through the history of your career as a tattoo artist, with your husband, of course? Asa man siya nagsugod? When you were a child ba, did you ever think nga katong growing up ba, diba? No. I-ask mo sa teacher nga, what do you want to be when you grow up? I want to be a doctor. Unsa man imong tubag sa una? Actually, ang ako rin yung gusto sa una kay to be an artist, but not a tattoo artist. Kay ako yung goal before, akong kurso gusto ko haon is fine arts. Related sa arts, but I didn't know nga mapadung ko aning tattoo. So, kay kuan man ko before kanang kuan kay ko teacher's pet, kanang that type of person nga mutarong gyud eskwela, kanang naning kay ko, maminaw gyud ko sa akong parents, as in straight kay ko ba niya. All of a sudden, I'm not saying nga bati ang tattoo, but way back 10 years ago when I started, nagyud ba yung stigma about tattooing. So, I started this career kay kuan ra nahugra siya kanang by accident. Nga naman. Kay hilig yung ko mag-draw before, and then we owned a tattoo salon. Sorry. We owned a beauty salon, my parents, akong mom. So naami beauty salon diri sa Ramos gihapon, same area. Ako ang cashier. So, kato nga time na ay tattoo shop sa likod sa among tattoo, sa among beauty salon. So, na tattoo artist dito, but never gyud ko nagka-interest even by watching while nagdo sila sa process. Dili gyud ko ganahan kay naagya pa ng stigma na ako nga basin mga adik-adik na sila. Basin gikan sa prisuhan. Gikan sa prisuhan or mga bugoy or they are para nako dili mi same mura bag dili mi same kind of feathers ana gani, so dili we don't belong ana gani ana akong feeling. So naragyo ko sa cashier's area. Every time mo gawas na ang mga clients kay my mom owned the place including the tattoo shop. So musulod mo gawas ang clients na sila work of art nanay kanang finished product ba makaana ko nga
yun sa din na nila, no? Kanang, na ako'y kanang Ma-amaze curiosity, ka. dili kay ko ma-amaze, kay mahadlok yun ko, kay, especially me, mahadlok og dugo. So, makuyapan ko kung nako'y makitaan sa madag ko. Oh. So, wala gyud sa ako, amar, never gyud nga makahuna-huna ako nga mag-tattoo artist. But then, that day, di jud ko kalimot. Actually, this is a very emotional question for me. Every time pangutan-on jud ko, every time nga kanus ako nagsugod, maglisod jud kog tubag kay nganuman ang akong mentor manggod nga nagtudlo gyud ako nagpa-start. Wala na siya ron. And this is? Kay his name is Jason Regidor or Regidor. I'm not sure how to pronounce his family name, but I call him Brad. Kay siya man gyud nag-introduce na ako. Brad as in brother, ana gani kay. At first kay nakakita na siya ga-sketch ko sa cashier's table ba. Nag-sketch ko niya ni ana siya. Kuha na siya, apprentice na siya sa tattoo artist. Niduol siya nako. Ni ana siya nga, kabaw man di ka mo drawing, ano mo ko. Kabaw man di ka mo drawing, may pag ika na lang mag-tattoo artist ay mong mama kaysa magkuha paglahi nga artist or mang-hire or ana. Di ako kay, ay, dili ko ganahan. Niya iya man dyan kong gipugos. Sige na, kana tuluan ka. That very moment, iya kong gipasulod sa tattoo studio, sa likod. Hinahadlok kapag first. O kanang ragwa, dyan ko idea, pero naagi, ma-feel gini mo ang, kanang, murag gitawag yung kada, ang calling ba nga. Ni atosad ko, nang tanaw ko gasat up siya, yung kay nanion rin, nagituluan ko niyan everything, from stenciling, ana tanan. The moment I held the tattoo machine, naka-feel gyud ko nga ganahan kay ko ba. Mo ba? Ganahan kay ko, so pag-tattoo na ko, siya pag yung nagpa-tattoo. Really? Siya dyan mismo Asa man to first imong gibuhat? kanji character. Nagpa-tattoo siya, ang meaning ato kay strength. And then, gi-sketch na mo. How old were you? I was 22. Okay. 22 niya. Ni ana siya nga, sige kani itattoo niya. Ako kay sige murag go with the flow ra gyud ko the whole time, but dili mi super close ato nga guy, pero buutan siya and all niya. Siya gyud sige push kay nakakita siya ga drawing ko portrait. Kay hilig man kay ko niya. Dream gyud nako mag fine arts niya. Dili man jud ko sugtan kay gusto lagi akong parents nga either IT or nurse. So katong nga time, college na ka? College na Unsa ko. man imong course ato? BA. Okay. BA. From IT ni shift ko BA kay dili gyud nako Feel ang IT. gyud ang IT gyud, so ni shift ko BA to be safe kay akong family Nay business. nay business. So mo to siya pagtato nako. That moment na mura kog na-amaze mga giunsa na ko pagporma. Nganong nagporma nako nga di ko katuo on skin. Pagkauli na nako, di naman ko katug. Di na ko katug, Miss Andy. Grabe jud ako ang mura nahug siya that day na in love dayon ko niya ba. Kanang di na ko katug. Igpiyong nako makadungog ko sa buzz sa machine. Mo ba? Kana gani nga feeling nga igpiyong na ko, mamadunggan dyan nga, zzz. Mo dyan imong calling. Marakog naka-imagine sa scene ni Elsa katong sa Frozen 2 bang igitawag siya sa Secret Siren bitaw. Yung murag di rin siya ka na belong. As in nag-goosebumps gud ko karon No. kay kuan lagi every time until naabot ko 4 years sa pagpanato. Every time I visit my school, teachers would ask me, mo ana gid sila, "Are you sure okay ra ka, Dian?" Kay basi nagbisyo-bisyo na ka. Kay naagid ang stigma. Hantod karon? Or Years not ago, so? not so, but katong gyud pag-start kay mura silang ma-shock ba nga nainana ko nga from wholesome nya grabe kay ko ka di ko bisyo dili ko mo inom di ko manigarilyo di ko mo kuyog sa barkada o kanang bugoy-bugoy unya all of a sudden di ko mamalikas sumugong ko sa akong friends nga buutan sa kay ka o pamalikas gyud ka anaon ko ba so nya na end up nang nahimo kog tattoo artist nga digid sila katuo so that's how I started. How did you start man your own tattoo studio? I know that your story was featured sa Sinulog Film Festival. This was directed by John Mariap and Alex Padayos. Can you just summarize that story nga giunsa ninyo pag-meet ni Joe, imong husband? Is he also a tattoo artist daan or yes okay sige I met him tattoo artist na siya so ako lang ikuan ang amuang love story. Go ahead. Kay the first time I met him was at our beauty salon. Di pa ko tattoo artist that time. And
cashier agad ko. So naghenna sila and all. That's the first time nga nakagunit ko panghenna nga applicator. And then puno man kaayo, sinulog man to, puno kaayo ang store. Well, kay daghan kay tattoo artist silang i-hire. Unya kulang man nya daghan na kay tao nga magpahena. So ni ana na sila nako, akong uncle who is also tattoo artist, ni ana siya nga, "Day, tabang go diri, tabang go henna niya." Ako kay, "Ha? Di ko kabaw." Di ko kabalo. So ako'y nag-draw na ako, nag-start. Si Joe ato, sige tanaw sa akong likod. Naa siya sa akong likod. Well, ga-sketch ko sa, di ko kalimot, sa lower back sa girl. Hindi mo siya na usually, no? So, nakasuway sa ka na pag sinulog. Kaya tago ka man. Lower back na head. Lower back. So, nag-sketch na ko, ballpen, using ballpen. Nikalit og duol si Joe. Nya ni ana, ni tanaw siya, di na-intimidate ko kay tattoo artist, baya sila. Nya ako kay, nag-drawing ko niya, wala ko'y alamag, o ko'y knowledge, o ko'y basic. Din, mara kong na-intimidate niya ni ana ko, dili ba ako kamaumuhin na. Ay, siya nga, defensive na kita. defensive na ko, dili ba ako kamaumuhin na. Niya ni ana siya nga, ko pwede kalimuhin na, ako lang mo sketch. So, mao tay first na mong interaction duha. So, siya ni henna, niya ako'y nag-sketch, siya ni henna. Then mo adto na mi sa time nga nagkakuyog na mi, mausad ang among process. Pag start na mong tattoo, dili man ko kamao pa kaayo jud. So akong buhaton, ako'y mo porma, siya akong pa-shadon kay di man ko kamao mo shading sa una. Kay I only know how to use the liner. So for the outline For lang. the outlines kay di man ko kabaw unsaon pa ang technical sa shading. So murag na-tandem na gid mi ever since ba. But pag start gid na mo, But you were already together at that time. yeah, sa katong time nga nagkuana ka nang nagtandem na mi. But when we started yun, ang nahitabo kay I was tattooing for 3 to 5 months na around that time niya. I met him after 5 months nga close na pud among beauty salon. So asa man ka ato nagkuan, kanang on call ka ato? Nag-on call ko as in tanan ultimo ako mga classmates ako nang ingnon nga pwede ko mo tattoo nimo kay inaana gyud So ko. for free? For free niya. Usahay mohangyo pa sila nga. Pwede pang snacks lang, pwede. Unya musugot ra jud ko out of love ba. Pero dito ko ka-realize kay happy kay ko akong first client was security guard. Oo ba? Akong Unsa first man to client. first imong gibuhat? Kuan ka ng Chinese characters nga ang nakambutang ko na ato is I love my family. But then I found out nga Dili mo. nisulod na usa ka Chinese nga niadto sa amuang shop nga niana nga unsa ni gipatato nya ako kay I love my family daw niya siya. Wala joy I love my family. Siya nabuhat. Siya gabuhat. So sa ko Gisunod idea. na sa ka. Gisunod na sa ko. So lipay kay ko ka 800 pesos. That was my very first sales or What year was this? 2011. 2010. First gito na ko niya naka-feel ko hala makakwarta jud ko ning tattoo. What I did before kay mang rent ra ko og tattoo machine. Mo rent ko sa kanang mga kaila nga na tattoo machine po sa akong uncle, sa apprentice akong uncle kato si Brad, kato si Wawin before mo rent ko sa ilang machine like 400 pesos, 300 pesos. And then akong gi-calculate, lipay kay ko ka 800. Sus, ang pretty pa sa taxi. Kay hadlok man kay uli kay gabi usually ang tattoo man good before Miss Andy, gusto sila magpatattoo kanang gabi na gani. Nga naman. I don't know. Manghadlok yung ko anang tattoo artist before. Kaya nga nung gabi man na sila. Mga lang mga ungo. Ano ba? Wala ko kabalo niya. Uso man tong call center agents before. So, gabi na. So, magtaksi ko, 200. And then, ang tissue pa, ang needle, that time, 150 ang per needle. So, 150. Nya, napay inks. Nya, ang inks ang nalisod kay paliton. Kay walay suppliers ba diri. Even sa Manila, even diri. So, lisod jud kaayo. So, Alkansi ka ate mo ito. alkansi jud kay ko sa 800. Ako nagasto 1,100 plus. Nya, nahilak ko sa taxi on the way home. Hilak jud ko. So, but then I realized that Miss Andy nga, anak gyud ay na kung love nimo no ang imong gibuhat kay hilakan jud nimo nga ganahan kay ka pero pildi day ka anak gani pero wa jud ko ni stop ato. So maato ko sa school everyday magdadako atong machine and then moana din sila nga mutato na ka
Tattoo ko karon dayon, tattoo ko. So that time sige ra kog tattoo. Na times nga mag home service ko, ako ra usa. Nya not knowing puro day igabot na ako, puro laki akong kuyog. So tanan Santos. Promise, tanan Santos akong gitawag kay Lord, please kanang di ko ripon diri, di ko kana gani akong feeling, pero buyag-buyag baya wala pa ko kasugat og clients nga nang binuang or most of the clients nako kay professionals, ana gani buyag-buyag lang. And then I met Joe. Mga 6 months later nga wala na siya sa shop. Wala na siya nag-work sa akong mama, nakita mi balik. Di pagkabaw niya nga nagtattoo na ko, happy kay siya. Of course, nga siya din akong nahugog mentor kay si Brad ato since nag-close among shop, wala na sad mi nagkita. So siya na sad akong mentor. Iya akong tudluan. The funny time was kay naama siya sa Negros ato, communicate lang mi through Facebook. Mo ana ko, asa ko kapalit og inks. So gatuo ko, wa man siya niingon nga adto din na sa gawas paliton. So niya to og National Bookstore na mata. Ink sa computer. Namutan ako, asa din na palit kanang namay tattoo, namay inks, asa ko palit inks. Hatagad ko pang printer, hatagad ko ballpen, nanawag ko niya nga, pwede ni, pwede niyang katawa, kadili din na maon, yan ipalit ko carbon paper, kay gato ko ang stencil and carbon is the same. Dili di siya same. So mo to na ugno na sad ko kay lisuda ani until he came to Cebu. Dito na nag-start. Every time magtattoo me before, kato na nagkuyog na mi, muskwela ko kay college lagi ko. Iya kong tawagan. Naay nangita nimo diri magpatattoo 1.5. Nya ako kay struggling mangyud mi as in maglakaw ra mi, di mi ka afford gyud og plite og jeep, tricycle. So lakawo na mo imagine from Ramos going to kadumdum ka na miss kanang Gaisano South before. Sakay mi going to Labangon, ignaog na sa namo. Di naman sad mi ka afford mag-tricycle. Kalayo pa man, so lako na sa nanamo. Nya we would mananaw mi og naitag piso gani hughog na tubig kay uhaw baya kay galakaw. So mangita mi atong kuan kanang ATM automatic tubig machine. Mangita mi ATM nga daghan og ipagawas nga tubig kay mag-share naman mi. Nya pan amo rang i-share po. Nya maglakaw ra mi as in contented ra bi kay mi sa mong life ato. So iya kong tawagan nga nay magpatato nimo 1.5. Padung ko exam. Anak ko exam man ako. Siya, unsa man imo? Diploma, kwarta. Lisod na sa dalang Lisod yung pangutanan niya. Kato nga time kay ultimo mukaon, lisod jud ni. Among rent that time sa amo ang rent na mo that time sa amo ang kanang gipuy-an is 650. Gulisod pa mi ang nag-rent. As in, small ra gyud murag kaduhaon ra siguro sa among CR kadaka niya. Di mi ka rent, di mi ka afford ba? So, kanang 50 pesos, dako na kay na namo sa una. For a week. Really? Imagine, inana, duha ka puso, tungaan na mo. Anya, manok sa Labangon sa una, nakalimot ko, tagpila ka ito, mga tag 5, man siguro to 3. Tungaon pa dyan na mo. Katunga time, struggling yun. As in, dili yun, inani ka sa yun. A lot of people thought nga, naabot namin sa amo ang gusto maabtan. Naabtan karon because naami kwartadaan. No, layo ra jud kaayo sa ilang gi-imagine. We only have one tattoo machine back then. Akong buhaton ay cellphone nga katong keypad. Di ba naman ay keypad before niya? Flashlight nga cellphone na gamay. So the whole time magtato. For example, magtato si Joe, ako mo yung mag-flashlight. Magana ka. So, kung asa to nga point, magsigir ako flashlight. May nang dili lighter. Lighter nga flashlight. As in ana gyud ka struggle, Miss Andy. Grabe gyud nga. Wa gyud ko ka-expect yun sa murag butan jud kayo ang Ginoo nga naabot mi ani karon niya. Ang struggles namo ni Joe walay kabutangan sa kalisod pero walay kabutangan sa kalipay. Kay murag opportunity namo ba to grow. So kato challenges lang to part sa amo ang life pero moy gi kuha na mo kusog ba nga mainaani mi karon. At least wala mi nanikas, wala mi nang hilabot og laing tao. Though galisod mi pero wala mi nang hilabot nangayo sa uban. So I'm very proud to say nga
Hinaguan jud ninyo hinaguan jud tanan. namo. Inspiring kayo yung story, Miss Anne. When we return, we will be asking you giunsa ninyo pag-start sa inyong very first studio until nga nun abot mo dinhi. And at the same time, I'm sure nga daghan sad sa tong viewers ang curious. Unsay mga meaning sa imuhang different tattoos on your sige. body. Okay. So we will be finding the answers to those questions when Okay. we return here on Girl Talk. We are still here at the tattoo shop of the award-winning Miss Anne Savage. Miss Anne, I'm sure nga dili ni ang pinaka-first ninyo nga no. tattoo shop. Dili. Asa man ang first gid? Asa mo nag-open ni Joe? Ang first na mo is sa Arlington Pond. Dool ra gihapon. Yes, dool luyo sa McDonald's. Na car wash diha, kanang lutuhan diha, mao na mo. But dili gihapon na mo og start. Ang start na mo is nag-apartment me. Asa man? Room diha sa car wash gid mismo. Kanang sa sulod anang car wash. Okay. Unya, ang pinaka grabe ato nga experience di jud ko kalimot ni Sir Alvarez. Yun sa Ang man na owner siya. mismo sa car wash. Kay he was very kind ba nga. Murag iya gyud nag-agi ra magud mi dira ni agi mi that time naglakaw mi ni Joe as usual maglakaw mi going to Santo Rosario. Naabot sa time nga gusto na gyud mi mo kanang gusto na gyud ni mi maka-shop sa mo kanang diri sa syudad kay before sige ra mi home service. So we experience nga naitaw nga gusto magpa home service all of a sudden nag-abot na mo dito nindot na kay mo storya all of a sudden moingon lang siya nga ay next time na lang. As in yan, nakapliti na mo or nakalakaw. Oo nga, ang impake bayaan ng tattoo. Grabe ay kabastusan. Grabe jud. Na ay times nga naa sila sa beauty salon, niya tawgon mi nga ari sa salon kay wadto sa town mi, igabot na sa namo kay ay wa pa jud ko ka decide man. 4 hours mi nagsigig himo siyang design kanan. Nya ay unya na lang oy kay hapon na. Grabe oy. Inana. So naka-realize ko anak ko ni anak mi ni Joe nagsabot mi nga maghitukod na lang yung katag shop, no? In order for us to do that, so we have to sacrifice sad. So, amo i-sacrifice nga, katong among gipuyan nga 650, which is okay na unta jud kay ito, kay wala lagi. Mabiya kami puyan. So, nangita mi og place nga, at the same time, mahimo na mo siya tattoo shop. And tulganan. So, during the day, Magtattoo mo. tattoo shop, gid siya. Ang setup tanan, mura siya tattoo shop. During the night time, ang gawas na ng mga foam. So, mag-disinfect yun mi every time mahuman mi. So, time consuming lang yun to kay mag-open mi. For example, 8 o'clock, limpyo. Nya mahuman mi mga 4 a.m. No? 4 a.m. nya mang limpyo pa. That was our very first tattoo shop nga / puyanan home. So, manggawas ng foam, ikakuan, i-move ra to na mong cabinet forward para dito ang mga matago, mga sanina. So, mao to siya. Then, kato si Sir Alvarez, di ko kalimot niya kay ni agi mi niya. Wala naman may, nangita naman may shop. So, ni anak mi niya nga, Sir, pwede mi, pila inyong rent? Dili siya, 5,000. Nya, 1 month advance, 1 month deposit. So, mo na nanay challenge. So, ni anak mi nga, Sir, wala ba mi kwarta, sir? Uy, nakatattoo man mi ato, pero among kwarta, ang halin ato 4,000. Nya nakuhaan naman, so 3,500 na lang kay for the past few days mo sa among gigastuhan. Pero grabe kay may kakupot. So 3,500 na lang. So ni anak ko niya, sir, 3,500 ra mo namong kwarta, sir. Uy, ana siya nga, sige, mar naluoy siguro gid siya namo kay ko, sir. Pag upo gid mi nag-start, siya, sige, buuhan na inyohang 3,500, himuan na 5,000. 1 month ra kung pangayuon ninyo. Di ba, murag, Wow. hala, grabe kaayo. Sige, mangita ta. Nagtulala na mi, asa man tag 1,500? Asa man tag 1,500? So, kato nga time kay, dili pa kayo mi in good terms. Dili man in good terms sa akong parents, pero tungod kay nipili ko ni Joe, ana gani, kay di sila ganahan anang mga tattoo-tattoo, kay ilang huna lagi bati. So, basically against all odds me during that time ba. So nihangyo na jud ko sa akong mom nga anak ko ni Joe pabaga na lang jud ko sa akong naong muduol na lang jud ko sa akong mama. So nanawag ko kuma ana isiambot lang kay di pa man siya ganahan kay mutabang ang pride sad sa akong mama, which
kasabot pud mi. Kay I respect her decision sad kay she's a mom. I can't blame her. And then she loves me so much mo siguro inato yang na feel pero niya nagyud siya nako. Wag gyud ko niya na antos niya nagyud siya nga pwede ko ato ninyong halin sa salon na apatoy 1,000 kapin dito. Kay gi-close naman sa niya ang branch kay wala naman ko kanang dili na ko mo wala ko ni help nila ana kay ni kuyog na lagi ko sa moto pag giukab jud na mo ang cashiers sus kay naa man nay 1,800 grabe jud ka buutan ni murag ana jud si Lord para inyo jud so na po mi extra 300 pero all in gyud gihatag na mo ang 5,000 nakapuyo na mi. So nangatawa na mi kay nakabalhin na mi ato nga shop pero wala mi mga gamit. Wala mi lingkuranan. So the first client namo that was April 13. Dito ko kalimot. April 13, 2011. Gaya ka mi sa saw. Ang sagit pa nga niya. Uy, nakalimot ko sa client. Basta nagyaka mi sa saw. Gatato mi sa iyang koi fish diri. Gaya ka rajud mi gatato pina-Japanese. So, may noon game rasat kay siya? Game rajud kaayo. Maunay ang nakanindot back then. Kay ang mga tao manggod kay tungod kuan kay ang community sa tattoo. Close-minded kay. Gamay pa kay mi community ato. Sa industry gamay pa kayo. So, pangitaon yun ang mga tattoo artists. So, okay pa kayo ba? Pero karon nga nanaghan na ang tattoo shops, naka-educated na sad ang mga tao nga, inani day dapat ang tattoo, matuday may tattoo studio, dapat inani day process. So, mo na siya. Marlain na sa kay payakaunti ka. So, dinhin, after dito, mo na niya ang next. Kanina ang next na mo. Ayon na sa history sa imong tattoos. Asaan yung pinaka-first? Pinaka-first, gitago na ko siya. Tago siya din, pero unsa siya? Tattoo machine. Sa imong thigh, dapit? Thigh. Ni-decide ko nga tattoo machine kay ako na yung gikuan sa akong self na mag-tattoo artist na give ko. Murag ako na siya ni career. 2012 or 13. So naana. Okay. 2012. Si Joe ang first nagtattoo gyud nako. Siya gyud ang nagtattoo nako niya. Kinahanglan itago sa kay makasaban ko sa mama. Lagi usually no your first tattoo kay mga hidden areas. Hidden gyud. So first time na ko gipakita sa mama ni ana jud siya. Kuma nadyo ko isa kay kuan lagi kay ko pagka daughter. Actually, murag in the Philippines, ingon na man gyud kasagaran. Yeah, dili ka mananghid magpatattoo, magpahibaw na lang ka nga natatuan na ka. Kay kung mananghid ka, di siya kasugtan sa imong ginikanan. I wasn't planning to tell my mom, gyud. As in ana gyud ko ka scared. Unya naamang na ay part of me nga makaana gani di man jud ko mamaka kani akong mama oy bisag unsaon pa so ningon ko man jud ko isa nimo for kasuko siya dili na jud ti katagdon di na jud ka kalarga ana di na jud ko managad nimo ana siya engko gamay ra jud kaayo ako jud gipakita siya cute ra man di ay so pila ka bukay mong tattoos karon wala na ko ka I lost count pero more average more than 20 kanita sa mga makita unsa may if wad na kay ma-explain diha which one is mga pinaka-significant for you? Ang kaning Santo Niño significant yung kay siya nako. Kaning Santo Niño. This is done by Harry Boy Ruiz. Siya ang usa sa mga first few friends as nga tattoo artist before. So iya kong gitatuan ani kay that very moment ni katong gihatagan naming shop katong sa documentary nga ni mention ko nga gihatagan naming shop outside na gyud along the road. Ni ana man ko the day before ato ni ato man kog Santo Niño. Nya nagsige jud ko hilak didto. Gusto na jud ko maka-shop outside ba kay gunahan ko among kwarto, tulganan na lang gyud siya. So ang mong goal gyud is makatukod og tattoo shop along the road. Sus nanuktok man the day after nagampo jud ko ginilakay mi ako si Joe ug si Keith ang brother ni Joe ginilakay mi Santo Niño that day. Nya sa akong prayer niya naman ko nga kung magka-shop gani jud ko senior magpatato jud ko sa imong naong pero wala ako ga-expect na ugma dayon may tabo so pagka ugma nagpatato jud dayon ko sa Santo Niño and then kaning Savage kay it's my family name gipatato ni nako that year nga na-approve ang nahuman akong case sa kanang adoption. Kay legally adopted nako sa akong kanang dad. So okay. That year, happy gyud kay ko kay I've been waiting for that
to happen for 27 years. No? For 27 years. What year was this? 2017? 2017. Mao to'y paglarga sa namo. First time ko nga ni adto og first time ko nga ni adto To compete outside Philippines. Wow. Na champion ko. Oh, congrats! So mao to murag same time sa pag-adto namo didto ni apil ko nga competition didto ra sa ko nagpatatuan ni Mago Kim. Korean siya nga tattoo artist nga maayo sad siya calligraphy. So ako jung gikuan nga kay nakuha naman ako akong birth certificate nga hala savage nagyud ko for the longest time. And then this my one, kids, of course, your kids. My kids. How Actually, many kids do you have? I have 5, but wala pa ko kapatato sa duha. Kaya wala man ko ga-expect na mapunan. I really thought na sila na dyan tulo. Kota ng tani. And then napunan magduha. So wala ko kabaw since limited kayang space kay gamay kay ko. Dungaganan pa na siya. Oh, and then our logo. And then this one from a Thai artist nga who came here to Philippines. Saan na siya, Arn? Pencil. Para sa art lang gihapon. And then logo sa akong friend. Kani siya kay diamond kay murag forever gani murag maula mo symbol kay kani siya nga kuan si Oscar. Iya kong gihatagan og tattoo machine, original nga tattoo machine sa Thailand nga tidyo ko ako ga-expect nga akong hatagan kalit. Wala pa sad din pag human niya nadaog siya ira kong I have something for you. Gianaan ko niya ang katong iyang gi-use nga tattoo machine. Yung gihatag na ako. So nagpatato ko niya nga ma-remembrance pud nako ba. This one kay chrysanthemum flower, birth flowers. This is your biggest? Oo. Magnapa ko sa likod. Okay. Kuan siya, birth flowers ako, amo ang first daughter ni Joe. First daughter ni Joe. Actually, kinama na siya anak before kami. So, puro boys. Even our first child kay boy pod. And then, pagkababae niya, di siya katuo. So, nakababae daw siya. So, muna, patato sa ko, ang birth flower. Dragon, because I'm born year of the dragon. And then, ako ang son pod, among son nga, katong fighter sad kay premature. Manto siya, was also born sa 2012 niya, dragon pod. So, kaning apple? Kaning apple kay makasasa man tatanan. Lita joke. Logo ni sa amo ang friend nga taga Manila nga sikat sad kay siya. As in sikat gyud siya nga tattoo artist. Usa siya sa mga foundations gyud diri sa Philippines, si J-Rock. And then iya ning logo. But aside sa logo niya, ganahan kay ko sa thought nga napaakan ang kay murag mo represent sa as kita, mga tao nga we're not perfect. Imperfections na to. Imperfections na to. What's yung basis kung mupili ka, as a tattoo artist, kabaw gid biya ka kanang kinsay maayo and kinsay basis nimo kung sa pagpili kung kinsay mo patik sa imong lawas? Good question kay mao na di masabtan sa ubahan mga clients. So like for example, like for myself, gusto na ko mga hilig na ko. I mean, I do many styles of tattooing except sa biomech kay I'm not really fun sa mga biomecs. Sige, later when we return sa next gap ato nang i-explain in detail sa different kinds of tattoos. But anyway, ako nang i-explain sa client nga na ay artist, specific artist ani nga forte niya. Like for example, ako kay gusto ko realistic. And then magpatattoo sila na ko tribal niya. Ako kay dili kay nako forte, but I still do it. But out of lahi magutong out of passion gini mo nga gusto jud ko kani siya nga piece unya ana gani. So I highly suggest sa mga clients nga dili sila mo tan-aw lang sa kanang ay tattoo artist na siya. So dili sila mag-base nga because he's a tattoo artist or she's a tattoo artist then she can do everything. No. It has to be mo check sila sa portfolio sa person. Para mubagay sa ilang style nga mubagay sa ilahang style sa so tattoo. kani imuhaan depende sad sa ilang strength ug unsay gusto nimo ma-achieve. So like for example kani mo ani ang style gusto from Ayan Cabrido. And then this is my first biggest piece from Ayan. Siya may nagtatuan ni then siya ra akong gipabuot tanan freestyle. Okay, naamang ko feeling I'm a tattoo artist too. So kabaw ko sa feeling nga butan ni sa clients. Naamang ko clients nga mitikuloso kayo. Dili ka na pwede na lang ihatag na ko ang machine ka. Kina clients nga
maka-encounter gyud ko nga Attitude. as in attitude yun nga, day dili na inanaon, gusto ko inani day, naon ko ba niya, ako kay sir, di jud ka kasabot, kay dili ikaw ang mo technical, dapat jud siya process. process niya. So mo na akong advice nga choose your artist ka ng wisely. Kay dili tanan tattoo artist kung gagunit na sila tattoo machine, nay uban tattoo artist nga nagunit og tattoo machine pero wala sila kabaw sa technical. So naman kay uban nga ay tattoo artist na siya kabaw. Ila de specify nga kabaw na sila tanan, same na sila no. I'm not saying nga mayo kayo ko ha, but I'm just saying nga niagi manggug ko ana, kabaw manggug ko nga mapalpak yud mi sa first ba niya. Yeah. Maabot sad sa point manggod ang uban tattoo artist, like for example kami dili mi kabalo mo di naay times nga dili mi kamao mo say no to the clients For example, di kaya nga design or like for example mo ana sila nga ganahan ko ani niya di na ko forte kay of course kinahanglan ta kwarta mao ato ang source of income. So paningkamutan na lang. Paningkamutan gina namo, paningkamutan so burden pod sa part sa artist. Pero kay gusto man gud mi nga ma-satisfy ang among client, so amo jud buhaton as much as possible nga makaya gyud namo bisag unsa pa may ka newbie ana gani, pero it's a challenge. Pero na naman gutay mga mo specialize karon, so mo na nindot tan-aw jud nilang portfolio daan before. Hindi na biya, Jod. Naana na forever. Although dahil mga tattoo removal, but still, gasto na sa Masakit ang tattoo removal. Sige, so when we return, one of the most exciting parts of the episode, because finally, I actually contacted Anne. I think this was in 2016, nag-inquire ko about her services, but karon madayon na gyud. Finally, I'll get a very tiny tattoo from the Anne Savage herself. So, atangi unsa siya nga design when we come back here on Girl Talk. To Girl Talk, and before I finally get inked for the second time, let me share sa siguro my first tattoo story. So I only have one. This will be my second. So I have one here sa shoulder, collarbone, dapit. So, di ba, as they say, your first tattoo will always be a memorable one. Yes. And naman yung story or meaning behind your tattoo. Yeah. Yes. So I got this one. This one is a Bible verse. It's from chapter 11, verse 1 of Hebrews. Ambot if nakatattoo na baka ani Miss Anne kato. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things unseen. Wala pa. Taas So good. At least ikaw pa naana. Taas siya nga kanang. This is done also by Ian Cabrido, same as kato nahimo si Mong Dragon. I got this in 2015, June 2, 2015 to be exact. Yeah. Kanang medyo, the reason why I also chose this verse was murag at that time I was going through a stage pud sa akong life nga kanang mugo ka into the unknown. Kay kanang I was about to resign from my job of 5 years to apply for a scholarship nga wa ko kabaw if madawat ba ko or di, pero regardless, resign ko and marag, sige, I'll just take this leap of faith. So marag ni-symbolize to siya atong nga moments of akong life. Yeah, duha ba dyan hitabo ato. I got my first tattoo. Pagkita na ko sa akong husband, akong boyfriend, then, most of the time, ni-propose siya. Wow! So pag uli na ko sa balay, naglibo ko sa ko una ingon sa akong mamagpapa nga engaged na ko. Or yung tattoo ko. Actually, marag nakalimot ko sa ko first gisulti. Marag ang tattoo man siguro. Kay marag mas react sila sa engagement. Oh my God. So marag, kaayo. And then, just like you, nga, daghan man sa siguro ta nga mga traditional Filipino parents ba, especially back in the days where dili pa kayo siya widely spoken about, nga, you know, kanang grabe kayong stigma lagi towards those who are covered with tattoos. Mayroon sila nga adik-adik, di ka madawat sa trabaho, di ka kalarga, di ka inani, di donate og dugo, whatever, gikan ka sa kanang si PDRC. Di ba, grabe kayo. But at least karon may na lang nga medyo
ni open-minded na ang public. Yeah, if you notice, Miss Andy, di ba kabantay ka sa mga billboards karon? Nga mostly sa mga models na nasa mga tattoos. Yeah. Compared to before, if na kay tattoo, ipa-erase ganina sa mga artista, di ba? While mag-shoot, di ba, pa-cover upan gina. Speaking of minimalist tattoo, the design that I chose is also a minimalist design. As in, simple rigid kay siya. It's just double T's. So it represents the initials of my kids, Tio and Tiara. So kanilang gyud akong nahuna-hunaan. I plan to put it here because I'm right-handed. So murag mas magamit na ko kung right hand, mas makita sad nako while doing things. And at the same time, Ms. Anne is also going to explain to us the process, no? The basic process of the things that you'll go through once you get a tattoo. And I think this is also very important, especially if it's your first time, para at least kabaw ka unsay buhaton nila sa imong lawas. Yes. Sige, Ms. Anne, unsa tong unahon buhaton? First is mag-shave yun ta. So, aside sa mag-discuss ta regarding your tattoo, which we did beforehand, so karon mag-stencil ta. So, before sticking the stencil on, we have to make sure na walay hair. Why? Because even if tanaw na to wala na siya buhok, napa na siya gagmay nga buhok nga usasad siya sa mga kakos nga dili kay ka-penetrate ang ink tarong or ang needle kay masabod. So mas nindot gyud siya i-shave. Okay. So mag-shave gyud ta gamay. Unsa ni siya, Ms. Anne? Kani siya mao ni siya ang in order for the design to stay there longer, mugamit gyud ta ani. Okay. Kani, premium tattoo stencil maker. Wala siya nakabutang maker pero stencil maker siya. So bisag P-size lang, mulas ni siya for pila ka hours yun ang skin. So it's very advisable rather than using ball pen lang or unsa kay ma-erase man siya, so makadugay sa process niya. Di sad maayo nga madugay ang process nato sa skin, especially sa mga size nga inani kagamay kay ma-trauma ang skin niya, dili kay nindot og healing. So before ta magpapilit, kinahanglan jud ka magbarog. Okay. Sige. So mabarog ko. Sige. Barog ta. Isha kay para man na maklaro gyud siya nga straight gani gyud symmetrical gyud nga sakto gyud kay mao nay sayop sa uban good nga mga clients ug artist nga maglingkod lang dili sa proper nila posture gani like magbarog yun mao man gyud pinaka-advisable kay if maglingkod ka ni igbarog nimo mahiwi siya. Yeah, bitaw no. Oo, so kanan ka center da no? Yeah. So kani siya, miss, if na siya gipilit, so kuha tag mga bisag 5 minutes lang para before we start. So para mo dry lang gid ang stencil maker. Sige, while waiting for the stencil to settle, ato pa tanon si Ms. Anne, unsay mga different classes day of different kinds of tattoos? Daghan kaayo. Sa karon na mga nauso nga, ang uso jud karon kay mga aesthetic tattoos or minimalist tattoos like this one. Kay kuan magud siya, safe kay siya. And usa sad sa reason nga ganahan kay ang mga tawo ana kay dili ka i-judge dayon compared to big tattoos like this. So before, if nakay tattoos nga inani kada kay kita lang mahadlok dai nimo. Whereas if aesthetic kay mutanaw sila cute lagi tanong, artsy kay siya tanawon kay di ba sa una bata pa ta hilig ta mag-drawing sa skin, so more siya ginana ang style ba. And then we also have tribal tattoos nga naasa na siya exact or accurate patterns na meanings. So dili na ka pwede basa-basa mangita sa internet og design or pwede ka mangitag inspiration. So mao na akong i-advise gid sa mga clients nga to only get inspiration from from the internet, but not to copy it. Like the whole thing kay usa man good, like for example kana siya nga client, in respect lang sa client mga gipatato na niya for his self niya. Ang meaning ana is personalized kayo for him, unya suddenly gitato sad niya, so nawagtang na yung identity. Mo jud ay ninyo sunda kung kuan like for you, for example, nice kayo kay kuan meaning sa imong kids ana. Then we also have portrait tattoos, like realistic. So ang realistic tattoos appeal ng portraits,
apil na ang mga sceneries nga usa gyud sa akong mga favorite like sunsets, like sunrise, mountains, bisag usa ka sceneries o portrait tattoos mo gyud akong hilig. The more color, the more expensive. Oh, yes, kay mas taas, mas dugay ang process. Mga how long na usually? Like for example, black and gray portrait mo, like for me, kailan lain man gyud ang artist sa kapaspason. So napay mas hinay na ko, nasay mas paspas pagid kay nako. So sa ako, if portrait, mga 5 hours sa black and gray, sa standard size, the smallest one. But if colored, nasa 7-8 hours. Dugay-dugay so, yun, dugay yun siya. Like when I had this, tattooed by Aldrin A. Semenes sa Manila. For the one portrait, 7.5. So, niantos ko 15 hours kani both. 15 hours. Nabiyaan siya siyang flight. Nabiyaan siya siyang flight. Ina nakadugay. Sakit ang ingon ana. Sakit kaayo kay inani. Imagine, inani ko kada outro ni times 2 siya. Ina nakahubag. Mo ba? Ka-inflamed. So, mao to akong giingon ganina nga, na-limit ang skin. So, ang skin, if mula pa siya sa imong limit, mahubag yun siya, ka-inflame na kayo, di na ka-penetrate yun sakto ang ink. So, mao na, So, that's the time ang artist mo stop. Yan ay uban clients nga mo insist nga, malain pa sila sa artist kay wa man tigwas sa akong tattoo. No, that's not it. We care gud mi sa among clients nga para mo nindot na siya dili na to I mean di na to padayon kay if padayon nun mobalik ra gyapon ka sa same process kay amo ra man gyapon nang balikan so doble sakit. And then we also have kanang mandala tattoos, mga ornamentals, so mga nice sad kaayo gyud na siya na watercolor tattoos, biomech, ang kanang biomech nice siya sa akong pananaw pero di ko ka mao kay mo execute. Unsa biomech gani? Kabanda ka ng mga kanang naay mga screw, naay mga murag na siya dimensions and kana murag the illusion of depth. Oh, yes. Kana so murag 3D. 3D gihapon siya. So lisod kay siya nako. Dili sa kumutato bioorganic. Kana joy mo di kumutato. Unsa man ang bioorganic? Ang bioorganic pod kay more siya mga alien mga unod-unod. Oo nga, weird. Kanang goosebumps ko magtanaw ba mo nang dili ko ganahan. Naasay gitawag nga blackworks. Ang kanang blackworks more on black solid, solid line work, solid nga mga patterns na lagay blackout. Unsay pinakasakit nga part sa imong body nga matatuan? Rib cage. Here. And sternum. Diri. Oh, kani nga part diri kay. Nga naman. Mulusot siya sa imong bukog. Dili kanang usasad kay bony niya ang rib area is sensitive niya. Usasad dili exposed ang atong skin diri most of the time kay nakatago ba siya sa sanina. Pero depende pinakasakit par nimo sa tanan nimong sa imuha lang ha. Chest. Ay kani diay. Sa elbow. Oo, wala human. Tungod sa kasakit. Kayo kanang murag ana pa lang kay makadagan lagi ko sa sakit. What was the most complicated tattoo nga imong nabuhat? Sa lubot. Sorry. Mo ba? Sa lubot kay nakoy babae ni lalaki. Babae. Babae. O so nga gipatato sa lubot. Binuang sa una di ba kanang muana ang imong mama nga magpatato ko mao sige musugot ko pero basta sa lubot. Pero tinuod jud na jud magpatato. Unsa to siya nga design? Kuan siya kanang duha to sila actually ang usa kay cover up gyud pero lisod jud kay ang sa lubot nga part kay gawas sa lisod ang area kay inatunon kaayo inatunon jud kaayo kay fatty baya kuan sad siya dugay kay musud ang ink so mo nang lisod jud siya mo na lisodan ko og sa face sa face asa dapit I did once raha kay di na jud ko mobalik og tattoo og face sa ako ang client nga si Dorothy nga full covered na gyud siya tattoo sa iyang naong nya naglalis pa may pag first ni Ma'am Dorothy kay di lagi ko mo tattoo portrait pero iya man jud kong inan of dili de artist kay di mo ko tattoo ko sige ni tattoo na lang jud ko niya so mao toy para nako lisod kay dili sa technical side but emotionally di ko ganahan mo tattoo og matabunan ang naong sa taong mana gani so mo to usa na siya wa pa ko ka-try og ilok so di sa ko ganahan maka-try. Sige okay na ni siya Miss Ann. Yes sige mag-start ta. Kasi mga do's and don'ts before getting a tattoo. Ingon sila di kuno ka pwede mo inom. Tinood ba na? Tinood din na. Tinood na siya kay mukuan man mo bleed siya maayo the next day and
ang imong skin dehydrated, so mas mahubag siya kay di ba ang alcohol maka-dehydrate. So, ang uban lagi mag-inom mo gitatuan kay mahadlok sila, di ba? Kay na the more nga makainom ka or anything or unsa imong gitake nga dili usual nimo baton kay maka-affect it sa imong tattoo. Like imuha emotionally, kung wa ka nakainom di kay kalihok, pero kung nakainom ka lihok kay ka. So mapektuhan gyud ang the whole process. Bisag coffee bawal sad. Mo ba? Okay. Pero gamay naman na imo so okay ra kayo ko morning. Okay ra kay gamay naman pero kung mga big piece na gyud dili ko mo advise kay ang coffee kay murag jittery ang tao. Makadugo sa mot. Nga bawal nga walay tulog the day before or the night before. So, Dapat well rested ka. Sige, arita sa kuan mo saan. Unsay mga funny stories ngayong na experience while or not necessarily imuhang first-hand experience but those that you've heard from the members of the tattoo community sa Cebu ba? Like, I know for sure, usa sa mga funny stories is na magpatatungan sa uyab, na magbuwag na ito. Ana, mismo ako naka-experience na ko, not just once, but more than 3 times siguro. Oo ba? Tattoo ko nila karon 2 weeks later. Mga lalaki ni? Lalaki o babae. Pero nasa may mga loyal clients gyud nga napatato sila namo kuyog pa ilang uyab and then the next time ni come back sila magpa-cover up na kanimod na sila ato mga uyab. So amo na lang i-laugh out na ito namo pero nagi pinaka di ko kalimot katong friend namo nga nagpatato siya sa portrait sa iyang uyab. Unya gi-cover up gimog umo. Uy, ka grabe! Abot ka ng mga masayop. Yes. Unsa may mga stories mo ng mga marang styling? Ako, ang pinaka-digit ko kalimot, katod yung client na ko nga magpa-add-on. Magpa-add-on lang ko o color o design sa akong back. Nga ko existing tattoo, na may scroll. So, butangan na lang name. So, nga na siya nga, tulo akong anak. So, kani mo, ni name, for example, Anthony, Joe, Arian, for example. Yeah, sige, nagtato na niya sa Anthony, ano siya. Ay, ma'am, pwede na ko kunan og mark. Ako sad nga bako pa man kay ko atong nga time sa industry mo 1 year or 2 years pa ko ato din nga ako ko sige sir mark ra ibutang. So nagbutang na ko nagtato na ko so during the session nag-ana si sir nga ma'am nakasuway sa ka na wrong spelling. Ana ko hala simba ko sir wala pa jud ko kasuway na wrong spelling sir. Ana din siya nga wala na check ba na nimo ma'am ang mark ra ba akong mga anak ma'am kay yung nabutang ma'am unsay mo nabutang wala sir wa ka gaingon kay ako nabutang mark din siya hala unsa unin na to nakatawa na lang ni kay kami maginduha sa iyo unsay imuhang mga kuan nga saan tattoo care aftercare tips nga pwede ma-share sa kuan pinaka-importante gyud is ang first wash. Okay. Pinaka-importante gyud na siya kinahanglan gyud siya limpyo kaya kani akong gi-apply karon organic lang ni siya. So ako jud i-advise sa mga clients mo gamit og inani kana organic soap or mga mild soap kana mga pang baby soap. Kinahanglan jud sa first wash kay i-massage jud thoroughly with the soap and water. Kay naa pa man ni scabbing. Pero the second time na i-wash mo dili na kay kuyo naman nga mapaksit. Ikaduha kanang ointment kanang ang ointment is ako i-advise, sa una magod ang gamiton is petroleum jelly. Nya dili siya advisable kay init, gawas kay init atong lugar ni. Init pa gyud kay petroleum. So ang skin dili ka breathe. Minsan may angay ibutang kana jung tattoo balm gyud. Yes, balm tattoo. Unsa usually nga time nga mo sugod siya katul kanang 3 days. 3 days no. 3 days. So unsa may advice nimo? Dili lang dili gyud siya kauton. Gyud kauton niya. Dili sad i-expose sa direct sunlight. Pila ka mo female tattoo artist din sa Cebu? Murag sa hawa. Ako si Tiffany, si Michelle. Tulo lang mo? Ay, si Rona. Okay, kung kaila sa Jean, 5. Kanong ano ko kayo. Pero maihap na dyan si mga kamot, no? Sa una,
pagka-start ko, ako ra gid usa. Really? So, ikaw na pa-inspire nila. Dili ko sure, but siguro, I hope, pero lisod ba gid siya, battling before nga, as a woman tattoo artist, lisod kaayo nga, muato ka sa male-dominated industry. Oo nga, ikaw dito, simang kaayo ka kay, sa una, mapil ko competition, ako ra usa out of 50. So, 1 out of 50, ikaw na Ako babae. na babae niya. Kabuangan ka sa mga lalaki, inong kag, ano siya, tira flower ko, or butterfly. Or di ko mauwawa, na gani. So, Or na-amaze sila, eh. okay. Na-challenge na sa kwarto. Alright, so finally, nahuman na gyud ang akong tattoo by The Ann Savage. My double T's. Again, these stand for the initials of my kids. Kanang kuta na sad siguro unta ko ani. Basi mapuna na Kasi lang. mapuna ni Ilang gihapon Clienty. dapat. Mabalik ko diri pero so far based sa mong plano duha lang sa jud kati. Thank you sige. kayo, Thank you, Miss sad Ann. kayo. I love it. Cute kayo. Thank you. Thank you so much for taking the time and effort to be a part of our episode, to share a part of your life to the whole world. No, kaya makita mo sa It's online. my pleasure, Gyud. It's an honor, Gyud, having you here. Thank you, Kayo. Miss Ann, before we bid farewell to our viewers, is there any message that, first message lang, to those who continue to discriminate people who are covered with tattoos, and second message, what's your message to aspiring female tattoo artists nga murag mahadlok pa sila because of, again, still the stigma that is surrounding the whole concept of having tattoos. Although di na gid kay siya inana ka grabe as before, but naamang gid gihapon kay madunggan, no? First of all, I'd like to share this nga kaming mga patikan like myself, it is my profession to be a tattoo artist, and not because I am covered with tattoos, it doesn't mean that I am a bad influence to the community. I hope na stop na ang discrimination sa mga tattooed people, not just sa tattooed people but to everyone nga kanang usually ginabully, like never judge a book by its cover. Good, mao gyud na akong i-advise kay a lot of people I know nga they did harm to others nga wala sila tattoos. And then I also know a lot of people, most of my friends are tattooed nga very kanang kind-hearted, nga maluluyon kaayo, and professionals. Yeah. Like for the companies and the people nga who doesn't have tattoos, like napa nila ang stigma nga dili mi mo dawat og mga patikan nga employees. I hope they would stop that stigma or that thought kay having tattoos on your body doesn't really affect your Skills. To all my fellow female tattoo artists, to those nga who just started, I highly advise you to keep it up, and ayaw jud mo give up kay I was once, like you before nga I was very afraid to come out from my shell. I was very scared because back 10 years or 11 years ago, I was the only one competing on different tattoo competitions, and dili gyud siya nakakasayon. Whereas now, like for example, we naay mga social medias and daghan na kay influencers, like a lot of tattoo artists I met outside the country are female tattoo artists, and ato ang very own Apo Wangod is a female tattoo artist herself. So sa ato lang pagtanaw sa atong roots, so nag-start gihapon ang tattoo sa mga female tattoo artists. So let's laban gyud ta niya. Take pride of us female tattoo artists nga ka-level na to ang men sad. So it's not dili sad ingon nga ni kontrata sa mga men, but let us continue to unite nga maka-learn ta from each other. Instead of competing, we have to
Help each other and support each stay other. humble gyud. Mao gyud na Mao gyud. akong ma-advise, stay humble gyud bisag asa pa mo maabot. Thank you, kaayo, Miss Anne. And oh, by the way, we'd also like to take this opportunity to thank Shawarma Gourmet for being one of our sponsors for today's episode. You can visit their shop at Escario Mall Central, and you can also order online through their Facebook page. So we will also be flashing their details on the screen. So dagan kayong salamat for the best shawarma in Cebu. And again, to all of our viewers, we hope that you enjoyed this episode, that you were inspired by the life story of Miss Anne Savage herself. Hopefully, na amoy mga nakatunan, especially katong mga do's and don'ts when getting a tattoo. And always, always, always remember that getting a tattoo does not make you less of a person, but your bad character. Mo na siya'y makapamino sa imong pagkatao. So it's not, as what Miss Anne has mentioned, let's not judge the book by the cover, diba? So it's really what's in here that matters. Thank you so much for watching. This has been Andrea Patania Matthew for Girl Talk.